public funds. Uy, ito yung ano, di ba? Yung paring umamin na, maalala niyo nun? Ito ba yun? Ito ba yung pare na yun? Yung umamin na siya ay dating gumagamit, tapos nabukin. Ano ba yung mas importante? Yung ginawa dati or ginagawa ngayon? Kasi matagal na panahon na yun, dekada na yung nakakalipas doon. I mean, kung yun naman pala yung rason mo, dapat wala rin yung exception kay Duterte. Kasi si Duterte noon, umamin siya na gumagamit siya ng marijuana, di ba? Ganyan gumagamit siya ng marijuana. So, ano ba talaga? Where do you draw the line? Pagkalaban nyo kasi, laging may banat. Pero pag si Duterte, may exception, di ba? Hindi ba to? So, naging pare ka na ano ka, gumagamit ka pa? President, hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Kasi ganito yung nangyari kasi mga Lods. Kasi ngayon, nag-file sa ombudsman ng criminal case yung mga civil society group. Yan. Sila Cielo Magno. And ngayon, si Cielo Magno at saka si Father ay inaatake ng mga DDS. Ito muna yung atake. Kasi yung kay Sir Jack kasi, wala kasing kwenta talaga, men. Like, sobrang walang kwenta. Coordinated naman lagi yung mga attack na yan, mga Lods. Knowing the political vlogging industry. Yung magkakampi, lagi yan may banat doon sa mga kalaban nila. It's just how it goes. Masanay na talaga kayo dapat. Ayan, oh. So, eto, kinall out niya. Kinall out niya yung pari dito a few days ago. Tapos si Banat Bay naman yun nandito. Although, eto, katulad nito, Cielo Magno, hukin ang ina mo, di ba? Di ba anti-Marcos ka dati? Hanggang ngayon naman anti-Marcos siya. Actually, anti-corruption si Cielo Magno, di ba? Pro-Marcos ka na ngayon? Hindi. Kasi may sinabi si Cielo Magno na kung meron kayong problema kay Romualdez, di kasuhan nyo. Tama. Bakit Boss Martin? Tara, kasuhan nyo, di ba? Kaso hindi ganun yung nangyari. Ayaw naman nilang filean ng case. Dapat ganun kasi. Kung meron kang problema sa isang tao, filean mo agad. Di ba? Kasi pag puro salita, walang mangyayari talaga dyan. Hanggang ano lang, hanggang ngas-ngas. Okay. Tuloy natin dito. Tama. That's a good explanation. Hindi dapat gumamit ng confidential funds. Shit, that's the best analogy ever. Hindi, the best analogy yun. Pagka-confidential. Hindi, ang pinopoint out kasi ni Cielo Magno dyan, tanga ka, magkaiba yung confidential funds tsaka intelligence funds. Kung paano yung gastusin. Pero, point is, dapat accountable ka for the usage of both, di ba? That's the point. Hindi mo winawaldas. That's the point. Okay? Pero again, yung banat nila kay VP Sara, applicable pa rin yun, di ba? Hindi pa rin yun tuloy pa rin yun. Confidential funds, hindi yan confidential. Yan ay public, di ba? Ito na naman yung nagmamagaling na isa pa. Mas magaling pa sa COA. Kasi tandaan ninyo, kinlit. Yung sa COA, ang kinlit lang doon, yung sa resibo. Ang sinasabi lang ng COA, tama yung pagresibo. Pero yung paggastos, ang contention nitong civil society group. Halimbawa, ako kunyari si VP Sara, bumili ako ng ginto na upuan. Ito, kita nyo, bago yung kulay, di ba? So, bumili ako ng bagong upuan worth 300,000 pesos. Tama yung resibo ko. Ibig sabihin, nung pinakita ko sa COA yung resibo, okay, correct. Yun lang yung sinasabi ng COA. Pero hindi niya sinasabi, hindi niya tinatanong bakit ka bumili ng 300,000 na upuan. Gets? Yun ang contention nitong mga group na to. Huwag kayong magpadala dun sa COA, okay? Huwag kayong magpadala dun sa narrative ng COA na yon. What we're after is hindi naman yung kung ano yung nakasulat sa resibo, kung ano yung binili niya. Bakit naubos yung confidential funds ng 11 days? What's the reason for that? Bakit sa DepEd parang billion yata yung nasayang? So what's the reason for that? Sure, we submit na merong na okay yung pagresibo. Pero that's just paperwork eh. Pero you look deeper into the paperwork, makikita mo dun yung problema. Yun yung hindi kinakwento kasi ng mga DDS para tama yung naratibo nila. Of course, you listen to Cielo Magno kasi si Cielo Magno ay isang professor at naging USEC ng Finance Department. Wala, inaalis siya eh. Ganun talaga.
ng COA ang OVP at DepEd. Ito amoy na amoy ko na noon pa eh. Nung iba, hindi pa na amoy ito noon, nakala nila nagiging against lang to kay Marcos. Pero amoy na amoy ko. Alam ko, Hindi, against pa rin siya kay Marcos. Ako kasi nanonood ako regularly ng mga talks ni Professor Shelo Magno. Ito kasi si Shelo, ano yan, matalino yan. UP UP professor malamang. She knows what she's talking about, okay? So hindi ibig sabihin na dinidirect nila kasi yung narrative nila. Tuloy natin. ingat kasi kayo, mga kababayan, ingat kayo sa mga lumalabas na kunwari kuno bumabatikos sa mga Marcos tapos biglang kakabig papunta kay VP Sara Duterte. Hindi. Binabanatan din nila si Marcos. Actually, yung grupo nila gusto na dalawa yung mag-resign. Si VP Sara at saka si Marcos. Okay? Ang DDS gusto si Marcos lang ang mag-resign. Ang Pink walang pakialam sa inyo. Wala talaga! Kasi confident sila na yung 33% nila is aakyat sa 2028. Who knows, di ba? Ako, pansin nyo, parang yung humor ko, tinotodo ko talaga. Kasi gusto kong mapanood ako ng mga bagong henerasyon ng botante na gusto kong maging katawa-tawa si Duterte sa kanila. Na hindi santo itong tao na to. There is nothing to fear kay Duterte. Ang nakakatakot lang talaga is yung stupidity ng mga naniniwala sa kanya. When you vote a Duterte, eto yung makukuha nyo, ganyang klaseng vlogger. And of course, ganito, si Sir Jack. Wala namang kwenta si Sir Jack. Tingnan nyo naman yung mga pinagsasabi. 'Di ba? Ang ano nila kasi dito, ang play nila rito, dinidikit nila si Shelo Magno sa pagiging pro Duterte, which is not true. Not true talaga. Try to watch one of her videos. May mga points siya na kayo din naman mag-file kay Romualdez. Kasi nga, as of the moment, whether you like it or not, wala kasing ebidensya pointing to Romualdez. Or at least mahina yung ebidensya. There are evidence pointing to Zaldico, pero hindi kay Romualdez. What's the reason? I personally believe na since siya ang Speaker of the House ng 19th Congress, siguro meron doon. Pero that's just a speculation. Wala yung kwenta in the court of law. Pero sila Shelo Magno, tsaka yung civil society group, they have already made so much wave in this country. Paano? Ayun, no? Grabe. Ganda ng intro. Alam nyo ba na dahil dyan sa civil society group nila Shelo Magno, nasole yung pera ng PhilHealth? Alam nyo yun? Yung unprogrammed funds, nasoli yun sa kaban ng bayan. Yung nilipat-lipat nila kung saan. Di ba? It was, kasi ang ginawa ni Marcos yata doon, ni-return sa Treasury kasi hindi naman daw ginagamit. Pero, ang Supreme Court, pinabalik nila sa PhilHealth. That's how strong itong mga tao na to. Now, ang next target nila, si VP Sara. Bakit kayo umiiyak? Di ba si Kiko Barsaga, nag-file na ng impeachment. Grabe, sakong-sakto, di ba? Nag-file na siya ng impeachment. Tignan natin kung ano mangyayari next session, di ba? Kasi, tandaan nyo, once an impeachment complaint is filed, tapos na-introduce yan sa floor, pag may pagka kompleto yan sa form, ano sunod na mangyayari? I-endorse yan. Pagka nabasura yan, antay uli ng 1 year. So, ang ginawa ni Kiko Barsaga, in my opinion, parang binigyan niya ng immunity si BBM. That will happen, di ba? Yung mga anti-Marcos noon, pro-Marcos ngayon, like ako, hindi naman ako pro-Marcos pero I support etong gobyerno na to. Bakit? Kasi ayokong mapalitan Ayokong maghari itong mga DDS na to. Antay tayong 2028. I'm not saying na hindi kayo mananalo. Not saying na mananalo din kayo. I'm just saying let's wait for 2028. That's where we go, di ba? Kalokohan kasi, ayan yan kasi yung hirap sa mga DDS This is what my contention is Kasi binababa nila yung antas ng argumentations dito sa mundo natin, sa bansa natin. Imbis na mataas yung arguments natin, wala, binababa nila ng sobra. Kaya ako, linalabanan ko ng comedy ko kasi kaya ko naman din magpatawa 'di ba? And katawa-tawa naman talaga tong mga tao na to. Like si Sir Jack, biruin mo, hirap na nga siya magsalita kasi may speech impediment siya. Tapos tanga pa siya mag-argumento. Okay sana kung magaling siya mag-type Meron naman kasi mga ganun Bumawi ka na lang sa sulat. Kung hindi ka magaling sa magsalita, bumawi ka sa sulat.
Marami kong kaibigan na gano'n. Hindi, hindi yung may speech impediment katulad niya. Ang sinasabi ko lang, merong mga tahimik na magagaling sila magsulat. Doon sila bumabawi. Ito kasi walang bawi talaga eh. 'Di ba? Tanga magsulat, tanga pa magsalita. So wala kang pupuntahan talaga. 'Di ba? Ano yan, biglang tumalino si BBN, biglang hindi. Wala naman pro Marcos sa kanila eh. Actually, yung civil society group na mga yan, nung nag-march sila sa EDSA, or saan ba yun? Sa Luneta, hindi ko matandaan eh. They want both of them to resign. Ako, para sa akin, I just want this, gusto ko lang makatawid etong gobyerno na to 2028. Matiwasay, yun lang yung gusto ko. Wala naman siguro masama doon. 'Di ba? Anyway, please po, pakinggan niyo si Shelo Magno. Ito yung kanyang Facebook. Kasi marami kayong matututunan sa kanya kay Ma'am Shelo eh. Kay Prof. Shelo. Yan. So, ito yan. Dami yan, oh. And lahat inaano niya, lahat kino-call out niya basta against sa taong bayan. Kasi nga naging public servant din siya, ito katulad nito. Bayaran daw ako ni BBM kapag kinasuhan si Sara. Yung tahimik lang at walang kinasuhan kahit nag-imbestiga daw. Sino nagpapabayad? Kaway-kaway Bibi Sara. Naghihintay pa rin ako ng kaso laban kay Saldico. Diba? Meron ng kaso si Saldico ngayon. Si Martin Romualdez, kasuhan niya mga DDS, di ba? Simple lang yon. You know where to find Boss Martin? Trigger yung peanut butter media dun eh. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege Bacalods.